Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Marce. Si Bagyong Marce nga po ay nasa tropical storm category po yan at tinataglay na nga po niyan yung lakas na 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan na aabot ng hanggang 80 km per hour. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito nga po ay posibleng itulak nung northeasterly surface wind flow at posible nga itong pumasok sa parte ng Cagayan Valley at mataas ang ngayon ang tsansa nito na mag-landfall sa parte ng Cagayan Valley. Dadaan po yan posible sa may parte ng Tugigaraw at mag-exit po yan sa parte ng Ilocos region. Sa ngayon nga po yung kanyang extension ng kaulapan ay umaabot po yan sa may eastern section ng Visayas at hanggang parte nga po yan ng Aurora. Yan po yung pinaka-extension ng kanyang kaulapan. Mataas din po ang posibilidad na umabot po ito ng typhoon category bago po mag-landfall. At bukod nga po dyan meron po tayo nakita sa ating advanced weather forecast hindi lang isa at hindi lang dalawa kundi tatlong posibleng sama ng panahon na posibleng banta muli sa ating bansa. Yan po ang ating makikita mamaya sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating satellite image, mapapansin na nga natin yung paglaki ng kaulapan nitong ni Bagyong Marce at meron na nga mga kumpulan ng kaulapan na posibleng magdala naman ng pagkulimlim ng kaulapan or meron po tayong mga tsansa ng mga isolated rain showers sa eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon, kasama rin po dyan ang parte ng Metro Manila. Habang may mga makakapal na kaulapan naman sa parte ng Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Dito nga po sa forecast track na inilabas ng European Center, dito nga po mapapansin natin na pagsapit nga po ng November 7, by November 7 or November 8, posible itong pumasok dito sa may Cagayan Valley. Posible po yan, dyan ang unang kanyang landfall scenario, dediretso po yan sa Tugigaraw. At dito nga po ay posibleng mag-exit yan sa parte ng Ilocos region. Posible po yan sa may Ilocos Sur or dito nga po sa parte ng Ilocos Norte. At kung mapapansin naman natin, meron po siyang panibagong kasunod. Ito po sa ating advanced weather forecast, meron po siyang posibleng kasunod at papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. At bukod po dyan, meron pa po yan isa pang posibleng sama ng panahon na ating imomonitor pa. Ito pong nasa labas ng ating PAR at yung isa pang mabubuong low pressure area sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan na dito nga po sa parte ng Northern Luzon and Central Luzon, possible pa pong bumabayan. Depende po yan sa pagbugso ng northeasterly surface wind flow dahil meron naman tsansa na posibleng humina yan at muling umangat itong si Bagyong Marce. At ito naman yung forecast track na inilabas ng Bagong Pag-asa DOST. As of now, yung kanilang forecast track ay dito nga sa parte ng Mabuyan Island at yung sa Japan Agency naman at National Oceanic, halos pares naman sila ng European Center, rather ng Pag-asa. Pero sa European Center nga, ito po'y papasok dito sa may parte ng Cagayan Valley at dediretso nga po yan dito sa may ang exit point niyan somewhere dito sa Ilocos Norte or Ilocos Sur. Again, inuulit nga po natin, ito po'y mataas ang tsansa na maging isang typhoon category kaya delikado nga po ito, kaya dapat po maghanda na yung ating mga kababayan sa posibleng dulot na naman na pinsala nitong si Bagyong Marce. Dito po sa ating advanced weather forecast by November 5, nasa eastern section na po yan ng Aurora. By November 6, ito po ay nasa northeastern section na nga po ng extreme northern Luzon. Kung mapapansin natin sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung ating northeasterly surface wind flow na malakas nga po yung pagbugso. Kaya ito po yung tutulak sa bagyong ito para mas bumaba pa
Yan po yung nagiging main factor kung bakit nga po bumababa itong bagyo na ito. Pagdating naman po ng November 7 bilang isang typhoon category, halos almost stationary yung kanyang posisyon, and by November 8 ito po gagalaw na patungo nga po dito sa may parte ng Cagayan Valley, habang meron tayong low pressure area na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 9, possible nga between November 8 hanggang November 9 magla-landfall po yan sa may parte nga po ng Cagayan Valley at mag-e-exit po yan sa may parte naman po ng Ilocos Region. At pagdating naman po ng November 10, magkakaroon na nga, nakapasok na nga agad ng Philippine Area of Responsibility yung kasunod nitong sama ng panahon. Kung mapapansin natin, malakas pa rin po ang bugso ng northeasterly surface wind flow, kaya ito po ay mataas po ang posibilidad na sundan yung dadaanan ni Bagyong Marce. Pagdating naman po ng November 11, ito po ay magiging isang ganap na bagyo. At pagdating naman po ng November 12, magkakaroon po ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng November 13, ito pong isa pang low pressure area at may kasunod nga po yan. Dito makikita nga po natin, meron po yung kasunod sa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nga nakita natin sa ating advanced weather forecast, hindi lang isa, hindi lang dalawa, posibleng tatlong sama ng panahon po ang magiging kasunod nitong si Bagyong Marce. Pero again inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is advanced prediction lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Posible pong hindi matuloy itong tatlo, posible naman po nga matuloy. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posibleng senaryo nitong sama ng panahon na sunod-sunod na posibleng makaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.